Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus. Beautiful Savior, glorious Lord, He's Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Sa umagang ito, Panginoon, ano man po ang aming mga kailangan. Sawarin mo kami, hindi kami isin, at ang lahat ng kailangan ito. Usapin mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita, na lumahalag sa amin. Tapos sa amin, Panginoon, ang mensahe. At tulungan mo kami, Ama, pangalan ng Jesus, na kami po ay makalakad, ayon sa kalooban. Gabayan mo kami, Panginoon, pagkat kami po ay tao. Kailangan namin ang lakas, kailangan namin ang patnubay, kailangan namin ang pagsama sa ating buhay. Pagpalain mo po ang mensahe ng umaga sa lahat ng mga tao, Panginoon, na aabutin ng salita mo sa pamamagitan po ng iyong banal na kasulatan. Kaya po ng mga tao walang pag-asa sa buhay, magkaroon ng pag-asa. Kalungkit, Panginoon, mga tao walang malapitan, at kanilang mga problema hindi kayang solusyonan ng tao. Mga karamdaman nila kami na hindi kayang bigyan ng galingan. Subalit sa iyo, Diyos, walang problema, walang solusyon. Lahat ng karamdaman sa iyo, Panginoon, ay may kagalingan. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay amin kong tinataboy lahat ng mga negatibo sa isip ng mga tao. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Makapangyarihan ka sa lahat. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na Abraham, sa akasay ko, Panginoon. Ikaw din ang Diyos na tinatawagan namin at sinasamba namin sa lugar ito. Sa dakong ito, Panginoon, mahayag ang iyong kapangyarihan. Mahayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong magagawa sa buhay ng mga tao. Panginoon, salamat po. Samahan kami sa umagang ito. Sa amin po pagugulay-gulay ng iyong mga salita. Tuwaan mo kami, Panginoon. Patuloy kaming bigyan ng karunungan
O Diyos, upang kami po ay maging mga anak mo, maging matagumpay sa lahat ng aspeto sa aming buhay. Sa panahon ito, ikaw ang aming tanggulan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po ang bawat sandali na aming po sama-sama. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita ay mag-rema sa puso namin na yung mga lingkod ng mga anak. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. So, parang tulad ko ng Panginoon, magandang umaga po. Bawat isa. Basahin ko lang po ang salita ng Panginoon at ating po pag-usapan ng umaga. Sa aklat po ng Hari, Kronika. Ikalawang Kronika, ang talata ay 7, ang talata ay 13, ang talata ay 14. Second Chronicles chapter 7, verse 13 to 14. Ganito po ang sinasabi dito. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi tumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Verse 15. Ngunit sa sandaling ang bayang aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Ngunit sa sandaling ang bayang aking pinili ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ako, at tatalikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, saratawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasalanan. Mga kapatid, tuloy natin ang salita ng Panginoon. Magandang po. Magandang umaga po. At tayo lahat ay pinagpala ng Panginoon. Dahil sa umaga nito ay binigyan natin ng time ng Diyos sa buhay natin. Amen po. So, lagi po natin tatandaan na ang lahat na nangyayari sa ating mundo ngayon, lagi po natin tatandaan na lahat ng yan ay kontrolado ng Diyos. Amen po? Lahat ng bagay ay nasa kapangyarihan ng Panginoon. Nasusulat po sa aklat ng Panaghoy, ang kabanata 3, talata 37, sabi niya, walang anumang bagay na nangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. No? So, lahat yan ay kontrolado ng Diyos. No? Pansinin po natin ang panahon natin ngayon. May mga nagtataka ang tao sa paglipas ng panahon, kasi ilang libong taon na. No? Sa panahon ng Genesis, sa panahon ng Jesus Christ, ay ilang libong taon na lumipas. Libo-libong taon na. No? Sa paglipas ng panahon, at sa pagtagal ng panahon, ang tao ay nagiging marunong. Ang tao ngayon nagiging matalino. Maraming tao matatalino, maraming tao marunong sa mundo. Ito naman po ay biblical din. Nakasulat din sa Bible, sa huling araw ang tao ay magiging marunong, magiging matalino. No? Ang mga imbento ng tao ngayon, nakakamangha. No? So, pero paglipas ng panahon, ang tao ay nagiging marunong, nagiging maraming alam ng tao. Ang pinakamatindi mga kapatid, habang tumatagal, iba't ibang mga karamdaman ang lumalabas. Mga karamdaman ng matindi. Amen po? Mga karamdamang ikinakamatay ng karamihan ngayon, mga kapatid. Isang araw nga ano ko kami ni Jay sa video, mga lindol, mga sakuna, kasi ninyo, ang mga nangyayari ngayon, mga matitindi, mga lindol, diba? Sa lindol, ilang libong tao ang namatay sa lindol, sa bagyo. So, kumbaga, sabi ko sa Cheng isang araw, kung susumahin natin yung panahon natin ngayon, nasa anong panahon na tayo? Nasa huling panahon. Ngayon, sabi ko sa Cheng,
yung huling panahon na yun, hindi natin alam kung gaano kahaba ang tatakbuhin itong huling panahon na ito. Hindi natin alam kung gaano kahaba ito. At kasi sinasabi po ang Panginoon sa Bible, no? Kasi marami akong marinig, nakakatakot na ang panahon na yun. Kasi wala tayong kasiguruhan bilang tao. At walang safe na lugar. Kahit tayo pumunta kung talagang binulugin tayo ng mga tragedya na yun. No? So, natatanda niyo sa Bible, sa Matthew chapter 24, noong nag-uusap Jesus bago ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ano po magiging pagtandaan ng parito at tayo na sa pagdating ng panahon. Nagbigay si Lord ng word niya. So, lahat ng yan ay kontrolado ng Panginoon. Lagi ko natin tandaan. Kontrolado ng Diyos. Ibig sabihin, nangyayari dahil na rin sa kapahintulutan ng Panginoon. Eh, kung pipigilan ng Diyos yan, kaya naman ng Diyos ayaw niyang pigilan eh. Diba? Kahit naman yung panahon, sumusunod sa Panginoon ay yung mga alagad dyan, dalakbay, nung nilawag silang malakas na hangin, sinaway na Diyos yung hangin. Kaya nagpakaya mga alagad, anong klaseng ano ito? Kahit ang hangin, sumusunod sa Kanya. No? So, kung talagang gusto ng Diyos patigilin, titigil. No? Sa panahon niya ni Joshua, nung makipagdigma sila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kasi kung hindi pinatigil ng Diyos yun, matatalo sila. No? Tumigil ang paglubog ng araw. So, pinagtagumpay sila ng Panginoon. Kahit ang kalikasan, sumusunod sa Diyos. Marami nang himala ang ginawa ng Panginoon sa buhay. So, basahin ko lang po yung Matthew chapter 24 verse 6. Ganito ang sinasabi. Sapagkat, maraming palito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas at marami silang maniligaw. Nakakarinig kayo ng alingawan ng digmaan laban sa kapwa, ang mga bansa tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang harian laban sa kapwa harian. Magkakulutong at lilindol sa iba't ibang dako. So, masahura na yun ang sinabi ng Panginoon. Nangyayari talaga. No? Kapag ginaganda daming mga tayo, sa lindol na huling lindol na nangyari, wala tayong magawa kasi siya naman ang lumika sa tao, kung bulos kayo ng Panginoon. Pero pwede pigilan ng Diyos yun. So kasi kahit yung kalikasan, pwedeng ang Diyos din ang may kagagawa. Ibig sabihin, yan ay yung galit ng Diyos sa tao. No? Kaya nangyayari yan. Sa mga tao, dahil sa panahon ngayon ng tao, ay sobrang ng samaan halaga ng tao ngayon. Papasahin ko po yung tsunami, yung mga nangyayaring tsunami sa Japan, di ba? Yung tsunami sa Japan. Sabi niya sa Amos chapter 6 chapter 9 verse 6 to 8, sabi niya, siya na gumagawa ng mga silid doon sa kalangitan at naglalagay ng pundasyon dito sa ibabaw ng lupa. Inipon niya ang tubig sa dagat at ibinuhos iyon sa lupa. Yahweh ang kanyang pangalan. Sabi doon, iipon niya yung tubig sa dagat. Pag naipon na Diyos yung tubig sa dagat, ibinubuhos sa lupa. Kung tawagin natin sa panahon ngayon ay tsunami. Kahit yung mga lindol, siya rin ang may no? Sabi niya sa aklat ng Hope chapter 9 verse 5 to 7, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka iniliglig niya ang kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroonan at ang mga haligi nito ay nayayanig. So lahat ng tulad ng Diyos. Kahit yung mga baha. Yung baha ngayon, matitindi. Bumaha sa Maynila. Hinubog ang Maynila. Pero mas mabuti pa rin tayo. Amen po? Dahil tayo ay nasa probinsya ngayon, hindi tayo inabot ng baha. No? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Jeremiah chapter 25 verse 32. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malalakas na bagyo ang ibabangon mula sa kauli-ulihang bahagi ng lupa. So lahat pala yan. Pero yun ay pinapahintulutan ng Diyos.
mangyari. Amen po? Dahil sa kasamaan na rin ng tao. Magagalit din ng Diyos. No? Marunong din pala magalit ang Panginoon. Romans chapter 1 verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay pinahadlangan ang katotohanan. Mahal pa rin ang Diyos ang tao. Bakit may mga tao pinili ang Diyos para magsalita ng katotohanan? No? Kaya alam niyo kung babalikan natin yung nangyari noon sa Egypt. No? Kasi ang mga taga-Egypt, alam naman natin yung sa Bible, na sila inalipin ng mga, ang Israel pala, inalipin ng mga taga-Egypt sa loob ng 430 years. Naging alipin sila doon. Naging alipin sila ng mga Egypto, mga taga-Egypto. Naawa ang Diyos sa kanila. Sa madaling salita, nung naawa ang Diyos sa kanila, kasi ito na sinukaraan, pinili ng Diyos si Moises para ang bayan ng Israel ay pangunahan, palabas ng Egypt. At yung tinatawag na lupang Kanaan, yung lupang masagana, yun yung lupa ng Israel ngayon, ibinigay ng Diyos sa mga Israelites. Kaya naglakbay sila sa ilang, ay matagal din sila naglakbay doon. Ngayon, pagpunta ni Moises doon sa Paraon, hindi naman agad nakalabas ang Israelites eh. Kaya may nangyari pa sa Israelites na 10 salot. Ng 10 salot. Ang salot ng mga palaka, salot ng mga niknik, salot ng mga langaw, salot ng yung mga hayop na kamatay, salot ng mga bukol, malalakas na ulan ng yelo, at nagkaroon ng dilim sa buong Egypto. Tapos ang pinakahuling salot na nangyari, lahat ng mga anak na panganay ng mga taga-Egypt namatay. Diba? Sabi ng Diyos, talagang, bakit nangyari yon? Nagpadala ang Diyos ng mga salot doon sa Egypt. Pag binasa natin yung kasaysayan, ang nangyari pala, kaya nag-alip yung Diyos at nagpadala ng salot doon sa Egypt. Dahil yung Paraon kung tawagin yun ay hari sa panahon nila, hari ng Egypt yun, ay matigas ang kanyang kalooban. Matigas ang kalooban ng Paraon. Ayaw niyang payagan yung mga Israelian lumabas sa Egypt. Eh kaya sabi ng Panginoon, matitikman mo ngayon ang kapangyarihan ko, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya kay Moises, hindi maaaring hindi pumayag ang Paraon sapagkat gagawin kong ito. Siguradong papayag siya na kayo ay makalabas sa Egypt para kayo makapunta na doon sa lupang pangarap na binibigay ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, doon sa mga Israelites, lahat ng pintuan ng bahay ng mga Israelita, yung dugo ng hayop, dugo ng tupa, papahiran yung mga hamba ng bahay niyo. Kasi mamayang gabi, sabi ng Panginoon, maglalakbay ang anghel ng kamatayan. Ang lahat ng mga hamba ng pinto na makikita ng mga anghel ng kamatayan na may dugo, ay lalampasan lang yun. Ibig sabihin, yun yung mga Israelites. No? Pero yung makita nila walang dugo, yun ang papasukin nila. Kaya natamatay ang mga anak nila, pati yung anak ng Paraon, namatay. Kaya sabi ng Panginoon, mananangis ang buong Egypto sa mga panahon yun. Lahat ng kanilang mga panganay ay nagkamatay. So, kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, tayo mga anak ng Diyos, meron tayong tatak. Meron tayong tanda. Sa New Testament, silyado tayo ng Holy Spirit. At yung pagkasilyo sa atin ng Holy Spirit, yun yung katunayan na tayo ay pamamayari ng Diyos. Tayo ay tutubusin ng Panginoon. No? At kung ikukumpara natin yung panahon natin sa panahon natin ngayon, kailangan natin manalangin sa Diyos. Kailangan natin lumapit sa Panginoon ang buhay natin, kahit yung mga mahal natin sa buhay natin sa Panginoon. Kasi, kahit na sabihin lumalaganap ngayon ang mga mangyayaring nakakatakot, mga matutubing sakit, no? Grabe ngayon, kaya minsan hindi ako nanood ng Facebook. Nanood ka ng TikTok, salita rin yung sakit ang may encounter mo doon, no? Ng tao, mga nagigingalo. No? So, ang pinakamaganda para sa ang ating buhay, ilapit
Amen po. Kahit ang kahirapan ngayon, wala na. Pagkukuman. Palad pa rin tayo kasi nakakain tayo. No? Diba? Palad tayo, nakakain pa rin tayo. Diba? Diba may bansa na diba may bansa yung ano ngayon yung bansa na yun yung kinakain nila kung ginagawa tinapay. Ano yun? Lupa. Grabe hirap naman ang pinagdaanan. Pati lupa ginagawang pagkain ginagawang tinapay. Diba? Ay tayo mapalad tayo kasi nakakain ka tinapay. Minsan napapanis ka. Mga sobra-sobra. No? Ang kahirapan. Alam niyo, nakalagay din sa Bible yung at ang kahirapan na nilagana. Lahat, meaning, mga kapatid, lahat yan. Kasi sabi doon, maaaring ipinid ko ang langit at hindi ko matak ang ulan. Ibig sabihin, kung gusto ng Diyos na wag umulan, kaya niya huwag pang paulan. Maaaring magpadala ko ng mga salot at mga balang upang salantain ang lupain ito, sabi ng Panginoon. Sabi kasi niya kay Solomon, kaya ni Solomon. Pero ang kagatan, may bawi yung Diyos sa huli. Sabi niya, ngunit, sa sandaling ito na ang bayang aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. At hanapin ako. At talikta ng kanilang kasalanan. Hiringin ko sila. Sabi ng Panginoon. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan. Amen po. Hindi sa panahon natin ngayon. May mga sakit na hindi kayang pagalingan ng doktor. Ibig sabihin, pag may sakit ay hindi kaya ng doktor, yun ang pwede pagaling ng Diyos. Lagi ko pong hindi pinakalimutan yung verse nito. Yung Jeremiah 32:27, sabi niya, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Ano po? So yun ang solusyon. Tayo ay magbalik sa Panginoon. Pagsiya natin ang ating mga kasalanan, balik na natin. Parang yung nangyari sa Nineveh, noong panahon ni Jonas. Inutusan kasi ng Diyos si Jonas. Sabi na niyawit kay Jonas, pumunta ka sa Nineveh. Sabihin mo sa mga tao doon, pupunawin ko na ang Nineveh. Kaya nga si Jonas, kasi sinaloob ni Jonas, hindi siya agad sumunod. Kahit nasundin niya yung kalooban ng Panginoon, ay tumakas siya sa Diyos. Anong nangyari kay Jonas? Tumakas siya sa Diyos. Tumakas si Jonas sa Diyos, ang nangyari sa kanya, kahit yung isda inutusan ng Panginoon, kinain si Jonas ng Diyos ngayon, ng isdang malaki. Diba? Hinunok siya ng malaking isda kasi nung habang naglalakbay sila sa karagatan, hinahampas ng malakas na alon yung kanilang mga sinasakyan. Nagtatanungan sila, ba't kaya lumakas ang alon? Sino kaya ang may kasalanan sa atin? Nung muli sabi ni Jonas, ako na lang, itapon nyo kasi ako ang dahilan. Kasi tinakasan ko ang Diyos. Hindi ko sinunod ang Panginoon. Inapon si Jonas sa tubig. Nung inapon si Jonas sa dagat, nilulun siya ngayon ng malaking isda. No? So, narilas yung Jonas na mali talaga siya, hindi sinunod ang Panginoon. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang tao kasi, kapag nilabanan natin yung kalooban ng Diyos, wala talaga tayo magsasuffer tayo. Amen po? Sabi ni Jonas chapter 3 verse 10, sabi niya, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinuruan ang kanilang masamang, at tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga-Nineveh gaya ng kanyang sinabi niya. Mabait naman. Ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Tandaan po natin yan. Punong-puno ng pagmamahal ang Diyos para sa tao. Lagi po natin tatandaan ang tema ng pagparito ng Panginoon pagbaba sa lupa ay dahil sa kanyang pagmamahal. Kahit gaano pa karami ang ating kasalanan, kaya tayong patawarin ng Diyos. Walang kasalanan hindi napapatawad ng Diyos. Minsan tao lang eh. Tao lang mahilig magkwenta ng nakaraan eh. No? Tao lang magbili ng kasalanan, mahilig magbili ng kasalanan, pero ang Panginoon, kapag tayo lumapit sa Kanya, humingi tayo ng tawad, lahat ng ating mga pagkukulang, nililimot ng Diyos. At ang pinakamaganda sa Paginoon, pag nilimot ng Diyos yung mga nakaraan natin,
may kasamang pagpapagaling, may kasamang mga biyaya, himala, ganun ang Panginoon sa atin. So mga kapatid, lagi tayong mag-pray at lagi tayong lumapit sa Panginoon. Yung buhay natin ay idikit natin sa Diyos. Lagi natin idikit. Yung mga kaibahan natin, lagi tayong may protection. Dahil kung wala tayo sa protection ng Panginoon, ay maaaring wala na tayo. Kaya yung nangyari sa akin, iniisip-isip ko. Ay kung hindi pala ako iningatan, Lord, hindi rin ako tignos ng Panginoon, ay baka wala na yun. Kasi sabi naman ng Bible, kapag tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi naman sinabing hindi tayo nakakaranas ng mga circumstances eh. Wala naman sinasabi sa Bible na kapag sumunod tayo, wala tayong mga narasang problema. Ang pangako ng Diyos kapag tayo sumunod sa kanyang kalooban, kahit na anong pagdaanan natin sa buhay, kasama natin ang Diyos. Doon tayo sinasamahan ng Panginoon. Kahit na anong pagdaanan natin sa buhay, na mga trahedya ng buhay, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo iiwan. Amen po? So, mas mahalaga na tayo ay marunong, tumawag, at marunong tayo sumangguni sa Diyos. Yung buhay natin ay ibigay natin sa Kanya, at yung ating kalakasan ay ihandog natin sa Panginoon. So, ngayong umaga po, mga kapatid, ay alam ko po na bawat isa sa atin, talagang unang-unang simple, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At hindi lang tayo, mga kapatid. Meron tayong mga mahal sa buhay na dapat natin isama sa ating mga panalangin. Amen po? Kailangan natin sila isama sa ating panalangin na sila ay gabayan ng Diyos. Kahit sila ay nasa malayong lugar, wala namang mahirap sa Diyos. No? Yung panalangin na taos-puso, yung lupa papakababa sa harap ng Diyos, naririnig ng Diyos yun. Hindi natin kasama, may mga mahal sa tayo sa buwan, sa ibang bansa. May mga pagkakataon tayo nag-aalala para sa kanila. Isama natin sila sa ating mga panalangin. Sa ating mga kasali, mga kapatid. Kasi po, kailangan din ng panalangin. No? At sila ay itulog natin sa Panginoon, kung una sa buhay natin ay kailangan natin ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin sa Panginoon ng umaga. I-challenge mga kapatid na ipikit natin ating mga mata tayo manalangin sa Panginoon. Ano man po ang ating mga kulangan, ang Diyos ay nang magpatawad sa atin. At isuko natin sa Panginoon ang ating kulangan. Isama din natin sa ating mga dasal, ang ating mga mahal sa buhay. Maaaring sa mga mahal sa buhay ngayon ay may karamdaman na kailangan ng panalangin. Tulong natin sila sa Panginoon. Sapagkat ang pinakauna sa lahat ay Diyos. Ang unang-una sa lahat na makakapagbigay ng solusyon sa tao ay ang Panginoon. Ilang Yahweh, makapangyarihan ka sa lahat. Alam po namin na sa umaga ito ay nagsilitang kami na tumutulog sa ibaran ng kapan. Naway marinig mo po ang ating mga kasalan sa dalangin. Umaga, pagkasalaan Panginoon, ang bawat sa amin ay magpapatulangan natin. Hindi po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Pangalan ni Jesus, bukasan mo kami ng dugo ng Panginoon Jesus. At salamat po, Ama, sapagkat sa pamamagitan ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay pinagaling mo na po ang bawat. Kaya ano pang taong sa bagay nito, para nasa namin ang Espiritu ng Banal, ang mga presensya, ang sa po ang mabay. Spirit,
aming panalangin, ang tao may karamdaman. Sa kanilang tahanan, ang mga nasusundan, Diyos, ang mga tao, unang-una sa lahat, Panginoon, kahit na sila po ay may mga pinansyal, pero hindi kayang pagalingin ng doktor sa nakaramdaman. Pray, Lord, pagpala sa pagwalang kamay, pagutin sila o Diyos sa oras na ito, at nagapin nila ang 100% kagalingan sa pangalan ng Jesus. Ang mga taong walang kakayanan para ipagamot ang kanilang sarili, wala silang pinansyal, Panginoon. Kaya sa oras na ito, abutin ko sila ng ito pangilihan. Kung yung humala, at gawa ng kanilang karamdaman, nagpapahirap sa kanila sa katawan. In the mighty name of Jesus, I rebuke in the name of Jesus lahat ng uri ng karamdaman sa katawan ng tao. Karamdaman sa buto, karamdaman sa bituka, sa utak, sa baga, sa puso, sa atay. In the mighty name of Jesus, I rebuke in the name of Jesus. Isalin mo ang katawan ng mga tao dito sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Lord, kasama sa aming panalangin ngayong umaga, abutin mo po siya, Panginoon, sa naman siya ngayon naroon sa kanyang pinalagyan ang iyong makapangyarihang kamay. Lord, ito po igawad mo sa kanya, Panginoon. Abutin mo po sa inuman gabuko, Diyos, sa oras na ito. Iunat po ang iyong kapagpala, makapangyarihang kamay. I rebuke in the name of Jesus. Ang kanyang tubig sa bagay alisin sa pangalan ng Jesus. Karamdamang tinggi. At dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo po ng lakas ang kanyang immune system, Panginoon. At ang kanyang 100% na kagalingan. O Diyos ay ibigay sa kanya sa oras nito. Panginoon, higit ang iyong magagawa sa lahat ng Diyos. Kasama din sa aming panalangin sa oras nito, si Jessica Bulso sa Panginoon, na ngayon ay nagsasabi po sa karamdamang meningitis. In the name of Jesus, ang kanyang mga magulang, Panginoon, ay walang sapat na pinansyal upang sa iyong pagkakamot. Panginoon, bunin po siya ngayon sa kanyang tahanan. Sa pangalan ng Jesus, at lahat ng karamdaman sa alipin sa kanyang katawan, sa aming tinataboy, dalisan ng kanyang katawan, in the mighty name of Jesus. Hindi po, Lord, mga mahal nila sa buhay, na alam nilang may mga karamdaman, mga sakit, abutin mo sila, Panginoon, may mga hindi po kanilang mga mahal sa buhay, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. We pray in the mighty name of Jesus. Patuloy mo silang mabutin. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Maranasan nilang yung pag-iingat. Direct sila sa lahat ng mga panganib, sa lahat ng sakuna, sa lahat ng mga salot. Jesus name, maging ang tahanan ito. Kailangan ko nagdadasal sa iyo, Panginoon. Kahit po nilalat sa iyo. Pakulan po ang apat na sulok ng lugar na ito upang lahat ng salot, karamdaman, o Diyos ay hindi makapiniklay, hindi ko makagapit sa lugar na ito. Hindi pong tahanan ng mga mahal sa buhay. Pagkuha sila, Panginoon, ng divine protection upang hindi po sila madaig ang lahat ng kasamaan sa panahon ito. Sa pangalan ng Jesus, Lord, ang buhay namin, ang mahal namin sa buhay, ay dati namin sa iyo. Gusto mo namin sa iyo, Panginoon. Ito ang Diyos na aming nagulan. Ito ang Diyos na aming nakapagligtas. Ito ang Diyos na sa aming nakapag-ingat. Sa bawat isa sa amin. Pagpalain po, maging ang kanilang mahal sa buhay, ang kanilang anak buhay sa amin. Bless mo, Panginoon. Ang kanilang finansyan, ang mga kailangan, sa pangalan ng Jesus. Ang lahat sa pagkakunan sa kanilang buhay. Salamat po na palagi. Diyos, dalangin ko ang iyong mga salita ay magdaya mas puso sa amin. Ay wala po ng manonood sa Facebook, Panginoon. Maabot sila ng biyaya ng iyong kapangyarihan. Maabot sila, Panginoon, ng iyong humala ng iyong kababalaghan. God be the highest glory.